Kaso this same professor, yung actual background niya is on liquid crystals. Tapos, tinanong niya ako na, anong gusto mong gawin? Tapos sabi ko, general biophysics or soft matter. Sige, pwede mag-soft. Nagoyo ka naman. Actually, ewan po, pero baka Stockholm Syndrome. Hello guys, si Philip. Ako si Jane. At ako naman si Reggie. At kami ang Liknayan Podcast. At ngayon ay nagbabalik kami, o ako, upang pag-usapan namin ang research ni Jane. So, ay bago pala yung lahat, no? So Reggie, bakit wala ka pala last week? Anong ginawa mo? So yung nanggaling ako sa Hong Kong upang magpaliwanag tungkol sa nano-Earth's gravitational waves, kumbaga yung galaxies na pumapaligid sa galaxy natin. So ito yung mga gravitational waves na nag-stretch ng space at time natin, mga distansya, pati mga oras. Tapos yung nag-talk ako niyan sa Hong Kong, sa Chinese University of Hong Kong, dito sa malaking grupo ng mga scientists na nag-cosmology at astroparticle sa Asia Pacific. Ang tawag dito ay COSPA. At napakagandang experience, totoo lang. So, nagbigay nga ako ng talk tungkol doon. Pati yung session ko ay napaka-memorable nga din, totoo lang. Kasi yung session ko, kasi yung big deal kasi yung gravitational waves sa physics, lalo yung nano-Earth's gravitational waves, kailan lang. Kasi mga ilang buwan lang yung pagkakadiscover dito. Tapos yung session ko kasi talagang special na pulsar timing array session yung tawag. Tapos yung speakers nun ay taga nanograv. Ito yung malaking PTA. Tapos yung Indian pulsar timing array, Chinese pulsar timing array. Tapos biglang ako. So na-fire up ako na charge ako dun sa mga unang talks. Tapos ako din yung pang-apat sa session. Tapos yung topic ko ay kung ano pa yung pwedeng talakayin tungkol sa field, sa future. Kasi yung na-discover pa lang talaga ngayon ay yung gravitational waves, pati yung shape nun. Kasi hindi mo alam kung gaano kabilis sila tumatakbo dito sa nano-Earth sa Lipawa. Kung maliban ba dun sa mga prediction ng relativity, ano pa kaya yung pwedeng i-fit sa data. Kasi may malaki pa yung wiggle room. Bali yung mga certainty sa data, madami pang pwedeng i-fit din. Tapos yun yung topic. Maliban sa madami pang hypothesis, kasi kung naalala mo yung debate na binabanggit ko dati, Philip, yung yung pinagalingan ng nano-Earth's gravitational waves. Ito yung pinakamalaking debate pa ngayon. Kasi ito konektado dun sa diba? Sa origin sa universe nga natin, kung astrophysics ba. Bale, dalawang mga higanting black holes na nagbabanggaan o cosmology. Ibig sabihin, galing sa Big Bang o malapit sa Big Bang yung pinanggalingan ng gravitational waves. So, yun yung debate. Kasi ngayon kasi yung data wala pa sa hindi pa ganun ka narrow down dun sa kung ano yung pinanggagalingan talaga. Alam lang natin ngayon na may galactic gravitational waves at malaking milestone yan. So nandun ako sa Hong Kong upang makipag-usap sa mga collaborators ko din. Pati maliban doon, kumain ng Chinese food. Yun ang every time na bumupunta sa conference, parang may side quest na travel. Saka na-enjoy ko yung panahon. Kasi yung lamig dito. Pagbalik ako ngayon, lamig ulit eh. Okay. Naka-jacket nga tayong tatlo eh. Naka-long sleeves. Pero na-try nyo na ba mag-conference na as in middle of nowhere? Tapos hindi mahirap talagang lobas, kaya forced ka na yun lang gagawin mo. Mahirap mag-side quest. Hindi ko pa nagawa. Pero may isang conference na ako na gano'n napuntahan eh. Saan naman yun? Dito lang sa New Hampshire. Pero so gigising kami alas 7 ng umaga. Kasi nasa school siya eh. University. Gising kami alas 7 ng umaga for breakfast. So, syempre, panay scientist kayo. So, nagsa-start na mag-usap tungkol sa science ng ganong kaaga.
Pero yung actual start ng conference, 9:00 ng umaga. Tapos hanggang 9:00 ng gabi, tuloy-tuloy. Wow. Grabe. Linggo. May program ba yun ng ganun? Meron, may program siya. May break kami Wow. may break kami ng 1 p.m. to 3 p.m. siguro. Pero dahil nasa middle of nowhere kami. At saka hindi naman ako nagda-drive. So, stuck. Parang pagod na yung utak ko. Pagkatapos ng araw. Actually, yun ata parang pinakapagod na experience ko. Oh. Pero, kasi maliit lang siya. Siguro less than 200 people yung nandun. Tapos liquid crystals lang din talaga siya. So, usually kasi pag poster presentations, kapag malaking conference, wala namang namamansin sa'yo. Pero yun lang yung conference na naubusan ako ng boses kasi 2 oras talaga may magtatanong sa'yo tungkol dun sa poster mo, sa ginagawa mo. Hanggang happy hour sa gabi, tatanungin ka. So, ito... Yan yung yung inuman na ng lahat. Poster, tas happy hours. Ayos sa skin din. Nakatanda ko ng ganyan. Oh, may drinks habang posters. Yan yung conference session, tapos yung mga siniserve nila imbes na kape, beer at wine. So maraming salamat pala, Reggie, sa pagbahagi ng iyong side quest. Ganda sa Hong Kong. Ngayon, speaking of liquid crystals, ay pag-uusapan natin yung research area ni Jane, which is soft matter physics, at syempre may kinalaman dyan sa liquid crystals. So siguro yung una nating tanong ay, ano ba yung area of specialization mo, Jane, at ano yung nag-inspire sa'yo para piliin yung specific research area na ito? So, na-mention na to briefly last time na nag-record tayo. Pero yung ginagawa ko ngayon, so it's theoretical liquid crystal physics. So, mas computational yung approach sa pag-aaral ng liquid crystals. So, yung liquid crystals type siya ng soft matter, soft condensed matter. Kasi, compared dun sa traditional na hard condensed matter na usually crystals talaga yung focus. Yung soft matter, ang difference niya, deformable siya. Tsaka specifically sa liquid crystals, meron siyang degree of isotropy or disorder dun sa system. So wala kang positional order. So 'di ba usually sa crystals kaya mong i-predict kung nasan yung next na molecule based dun sa sa lattice arrangement. Pero yung sa liquid crystals, walang ganong order. Pero compared naman sa water or sa ibang fluids, yung mga molecules ng liquid crystals, nagkakaroon sila nag-arrange sila na may orientation silang sinusunod na prefer para to minimize or to maximize in a way yung order na yun, ironically, na i-increase niya yung entropy ng system. So minimum energy configuration siya. Yung yung pagkakaiwalay ng molecules na, yun nga, pwedeng mas wala silang fixed na distansya. Ito ba yung nagda-translate sa deformability niya? Shape ba to na nagde-deform, sabi niya? Oo, feeling ko. Saka di ba sa fluids, usually mas malalayo yung... yung average na distansya ng molecule. May kasi kapag ako, ang reference ko ay condensed matter, tapos maintindihan ko yung solid insulator, semicon, halimbawa gamit ng konsepto ng band gaps. Kasi pag may insulator ka, halimbawa ang laki ng band gap, lapit mo ng konti, may may semiconductor ka, kasi pwedeng makapag-tunnel na sila yung mga makapag-tunnel ng energy. Pag magkadikit, may conductor ka. Paano sa liquid crystal? Kasi classical lang to, napakinggan ko yung podcast niya naman last week yan di ba? So, sa liquid crystals, di ba, kaya nilang yung molecules, kaya nilang mag-order sa orientation. So, the way that you can control liquid crystals is pwede na, so yung sa ginagawa ko specifically, meron kang mga, may surfaces ka na pwede mong i-confine yung liquid crystals, kaya nagpo-form siya certain structures. Pero, nag-respond din yung liquid crystal sa light, saka sa sa electromagnetic waves.
So, pwede mo silang i-align through passing an electric field or a magnetic field. So, molecular mo din siya tingnan sa field? Actually, hindi. So, yun, yung yung structures na bulk behavior. So, yung concern ko or yung research ko is about topological defect. Mga regions kung saan hindi mo kayang i-define yung average orientation ng molecule. So, nagko-coarse grain kami. So, hindi exactly molecular level. So, merong mga nagmo-molecular dynamics. So, coarse grain, ano yung meaning nun? So, instead na molecular level, parang pwede mong i-scale up yung pagtingin mo sa kanya na mas larger scale ng onte. Kasi yung concern naman namin is yung topological defects. Hindi naman siya necessarily molecular length scale. Wait lang. So, medyo technical na siya siguro na term. Ano ba yung ibig sabihin ng topological defects? So, ano yung, sinabi mong topological, ano yung ibig sabihin? So, bago ako pumunta sa topological defect, so, kunwari ito, may liquid crystal molecules ka. Na, kunwari ito, itong schematic na to. Pwede ka mag-define ng average orientation ng mga molecules na yun. So, tawag namin dun sa average orientation na yun, etong director na M. So, itong average direction nila dyan ay pataas o pababa, no? Along the long axis. Tas yung, niya, so, di ba, sa physics class, natuto tayo ng vector, may direction, tsaka magnitude. Itong director, double-headed siya in such a way na same yung pataas or pababa na direction. Kaya, dalawa yung arrows dito. Okay. Kasi walang head-tail. Kasi merong head-tail symmetry sa liquid crystal molecules. Kasi di ba yung normal example, kung paakyat, gagawin positive. Tapos pababa, negative. Pero dito, positive yung pareho. Pero may times na, na hindi na-define ng maayos yung average orientation. Tapos nakikita siya experimentally. Gaya dito, itong points na to. So, yung tawag dyan sa points na yan, topological defects or defects lang actually yung usual na ginagamit kong term. So, ano yung topological defect? Yan. Kaya siya topological kasi defined siya nung topology nung material mo. So, mathematically, yun yung mga singularities na tinatawag. Tapos, defined din siya dun sa topology nung object kung nasan yung liquid crystal mo. So, ayun, yun yung defect. Hindi ko pa ba nasasabi kung ano ginagawa ko sa defects, no? Hindi pa. Pero bago yan, bakit mo, paano ko napunta dyan? Paano ko napunta sa liquid crystal? So, ito na-touch upon din last time. So, yung original na reason kung bakit ako nag-apply sa US was to do like a more theoretical na biophysics research. Tapos yun din, before ako nag-move sa US, nag-summer school din ako sa Italy na parang medyo mas quantitative bio. So, nung nag-start ako ng PhD, yung una kong project ay tungkol sa evolutionary dynamic. So, may kinalaman ba yun sa evolution na parang kay Darwin? Hindi yung kay Darwin, pero parang pag-trace ng genetic lineages using concepts in statistical physics. May professor noon na parang trial research lang. So, nabigay lang siya ng small project. Kaso this same professor, yung actual background niya is on liquid crystals. So, ang goal niya noon is to have his students do different things. Tapos, tinanong niya ako na anong gusto mong gawin. Kasi usually, di ba, sa Europe lalo, or baka sa inyo din, yung pagpasok nyo ng PhD, set na kayo kung ano yung gagawin yung research. Minsan NIP dati. Alam mo na. Sa akin kasi hindi. Di ako set. Tapos sabi ko general biophysics or soft matter. Sige, pwede mag-soft. Nagoyo ka naman. Actually, ewan po, pero baka Stockholm Syndrome. pero actually, enjoy ko na siya. Kasi, ewan ko, natutuwa ko na meron talaga siyang physical equivalent. Nakikita ko siya physically. I mean, hindi ako in the lab. Pero, pag nakakausap ko yung collaborators namin,
parang, okay, totoong material siya. So, siguro yun din yung joy ng if yung research agawa mo, parang may mga experiment talaga na ginagawa tungkol dyan. Nakakatuwa makita na yung mga kinocompute mo, yung mga ginagawa mo, na may measure sa experimental. Parang dyan. Well, satisfaction yan di ba? Satisfaction talaga. At saka din, kaya din kaya din nabigay sa akin tong topic na to. Kasi hindi ako marunong mag-code. Hindi ako marunong mag-code. So yung una, parang, sige, para matuto ka mag-code. Actually, in line with that, I think magandang din yan, na para malaman din ng viewers natin. Example, pag may ginagawa tayong research, pag ginagawa natin, habang sinisimulan natin siya, hindi ibig sabihin nun, alam na natin lahat. Parang kadalasan na nangyayari, yung ginagawa nating research, natututo lang din tayo. On the spot. Ang sinisimulan din natin siya na wala tayong alam. Tapos along the way, natututo lang din tayo. May dadagdag ako, kaso naglo-local reference lang talaga ako. Kasi wala ako last week. yung research, bago mag-research, kasi gumagawa tayo ng research plan. So ito yung sacred timeline. So yung actual research ay yung mga diverging branches na multiverse. Hindi wala saan pupunta sa kalaban mo si Gang. Siyempre may value pa din yung paggawa ng talagang laid out na plan kasi alam ko tuwing naiisip ng mga tao naiisip na lang bakit siya paggagawa ng plano, di mo naman magagawa. May value yung paggawa ng plano. Jane, may tanong ako. Kasi yung curious ako kung ano yung branch ng physics na madalas na nagagamit mo sa liquid crystals. StatMech ba? Oo, StatMech. So sa akin, yung ginagamit ko is free energy relaxation, minimization. Last week nabanggit niya ni Jane na limang taon na siyang hindi nagka-quantum mechanics kasi statistical mechanics lang yung dalawa. So, ang ganda ng StatMech kasi yung StatMech yung molecules in detail mo. Large number of particles. So, appreciate ko talaga yung subject na yun. StatMech, tapos dinagdagan ng, yung ngayon, yung analysis, papunta na ng diff zone. Curiosity ko kung bakit yung ginagawa sa sphere yung kanina halimbawa na topic. Kasi, yan nga, yung geometry doon ay iba kung gagawin mo lang sa flat halimbawa. Parang galing ka sa flat, no? Galing ka sa flat na space, tapos imamap mo siya sa 3D na sphere. Iba yun Yung triangle sa flat, pag pumawala papel, nag-iiba siya sa... Yung sum ng angle say 180 degrees, so ang high school. Kasi pag sa sphere, gumawa ka ng triangle, iba yung sum ng angle sa loob. Pwedeng maging 270. Pero kung bakit kami interested sa pwede ko din ikwento unti kung bakit kami interested sa curved na surface. Sige ba? So ito, dito sa yung experimento, so yung details nandito nakalagay sa lower right side. Meron kaming sinandwich, yung experimental collaborators namin. Nag-sandwich sila ng liquid crystal in between a flat and a curved surface. Parang yung tray ng itlog. Tapos, Wait lang. Parang tray ng itlog yung shape, no? So yung liquid crystal, yun yung itlog. Tapos yung liquid, nandito siya sa loob, so yung itlog nandito, liquid crystal nandito sa loob, in between nung curved tsaka nung flat na surface. Okay, gets. Yung unang tanong sa amin nung experimentalists is, kaya ba namin na i-simulate yung nagfo-form na defects dun sa experiment? Ito yung light field video nung light field images. So itong mga lines na to, yan yung topological defects. Tapos, kinul down siya into another liquid crystal phase, tawag smectic A. Kaya siya nagpo-form ng parang mukhang bulaklak dyan. Ang ganda. Tapos, ni-reheat ulit siya. Tapos, ayan, may makukuha mo ulit yung defects na, or tawag namin dyan kasi 3D na siya, disclination lines. So, yung tanong sa amin is, paano nakaka-affect yung surface sa topological defects na na-form? Na-mention dun sa bio ko na self-assembly
So, yun, unang tanong, paano nag-assemble yung defect? Tapos pangalawa, dun sa, ito yung parang ibang type to ng liquid crystal. Smectic A ang tawag namin. So, dito naman, di ba sabi ko kanina, walang positional order ang liquid crystal. Dito, actually, meron siyang positional order in one direction. So, parang fluid siya in 2D, pero in one direction arranged siya in layers. Okay. Tapos kaya siya nagpo-form ng ganitong flower-like structures para ma-maintain niya yung layered formation in that direction. Yung gusto niya kasi, dito kasi sa system na to, dun sa curve na surface, gusto ng molecules na perpendicular siya, naka-align. Tapos dun sa flat na surface, gusto niya parallel yung alignment. Kaya siya nagpo-form ng ganyan na layers. Tapos kaya minomodel nyo sila sa sphere kasi yung surface sa taas ay parang sphere. Ano pa to? Pure statmic pa to. Wala pang ganong differential geometry dito. Maliban sa pag-define lang stuff. So, punta na tayo dito sa kung bakit namin kailangan ng sphere or ng curved surface. So, ito yung results ng simulation namin. So, tong gray dito na naging green dito, sila yung disclination lines or yung defects na nakikita na sa experiment din. Tapos, nag-zoom in ako netong subset na to. So, nag-circle ako. Itong mga naka-circle, yung intersection niya dun sa flat na surface. Apparently, based dun sa Gaussian curvature ng curved surface sa taas, kaya mong i-predict yung defect charge. So, yun yung dahilan kung bakit kailangan naming magpunta ng differential geometry approach. Kasi hindi pa namin nasasagot completely na bakit magpo-form yung ganyang types ng defect. So, yun yung tinitingnan namin. How is it related to the curvature of the curved surface above? Ayos. Pang mahirap na topic. Wala na din tayo masasabi kasi hindi nila alam. So, yung actual main motivation ng paper was how to assemble nanoparticles. So, maraming salamat, James, sa very detailed na Makakapresent ko lang sa group namin, kaya may slides ako. Nakaprep. So, Jane, highlight mo naman yung mga recent na discoveries at developments sa buong research area ninyo. Ang dami ngayong, so, medyo papunta na tayo sa biophysics. May mga biological systems gaya ng cells or kahit actually mga hydra. So, hydra yung invertebrate siya. Pero yung mga tissues or mga cells na yun, pwede mo siyang i-model using the liquid crystal framework. So, kahit na medyo mas malaki yung pwede i-apply yung liquid crystal framework to analyze. Kasi elongated na cells usually yung meron. Epithelial cells. Or kahit sa microtubules. So, sa cells, halimbawa, yung dynamics ng cells. Collective motion. Mga cell division, ganun. Pwede ma-model yung cell division. Yes, pwede. So, merong recent paper, so mula sa group namin na cell growth using these elongated na rods, pwede mong i-model. Matidiscover dito, no? May hinala ko na mas bata ba tong field sa condensed matter? Oo, parang bago lang. Siguro mga paano ba? Alam ko si Dezen. So, yung yung actual na model na ginagamit ko is called the Landau-Dezen Free Energy. So, si Dezen, kailan ba siya nanalo ng Nobel Prize? Okay. Or 60s? 1990s lang siya. 1991. O 60s, 50s pa lang yung at least tong Landau-Dezen modeling. Tsaka yung active nematics, very recent siya. Mga late 2000s. 1991 yung liquid crystal nga na Nobel Prize. Very recent lang din. Tsaka kasi recent lang din naman yung
yung improvement sa imaging techniques. Parang na-limit yung buong field ng current na technologies. Baka recent lang din yung being able to ma-realize yung ganong structure ng biological materials at that scale. So, it's a very much growing field kasi ang dami din yung applications maliban sa biological Yung iba din is yung pag-synthesize ng material ng liquid crystal elastomers. So, 'di ba, sa sci-fi movies yung mga haptic feedback stuff. Ano? Yung haptic feedback, yung inisip ko parang Doctor Strange eh. Kaso, yung parang mga circle na Oo. sa kamay ni Doctor Strange. Pero baka mali din. Pero kahit yung ginagamit, maraming liquid crystal physicists, kahit chemists actually, na maraming grants from the Department of Defense kasi nagde-develop ng materials na na liquid crystal elastomers, kunwari, ang daming potential nun. Kasi for military purposes. For military purposes. Katulad din nga ng kinuwento ni Cherry last time na yung lasers. Development ng lasers. Yung unang nag-fund ay yung din, for military purposes din siya. Paano ba gamitin ng gravitational waves? O yung mga gustong soft matter, pati liquid crystal, galingan nyo sa StatMech. Mas super micro canonical ensemble. Siguro mathematical physics. Ayaw yung descriptions mo ng topology pati pero linear algebra, kahit linear algebra lang. Ako nagmamathematika na lang. Pag makuha sa matematika, wala, hindi po kaya isolve yan. So Jane, salamat sa pagbabahagi tungkol sa research field mo at madami kaming natutunan tungkol sa soft matter at liquid crystals. Kailangan pa siguro namin pag-isipan yung defects at topology. So, sobrang interesting na subject. At yun nga, yung mga gustong pumasok sa field, galingan nyo sa StatMech. Napakagandang subject naman ito so kapag interesado lang kayo matututunan nyo. Kaso Jane, magbahagi ka naman ng mga rekomendasyon mo sa mga nanonood sa atin kung paano sila magiging up-to-date sa mga developments sa field. Saan sila pwede tumingin na journals o kung ano yung accessible sa publiko? So, sa akin siguro, gusto kong sabihin na magbasa. Pero actually, feeling ko, YouTube is a great resource for these things. As in. Ox. So ano yung itatype mo sa YouTube? Liquid crystals? Kahit mag-type ka ng liquid crystals, ang daming magagandang polarized images. As in, sobrang, or kahit na manood ka lang ng yung mga popular science na channels, yung kunwari SciShow, kunwari. Pero actually, YouTube is a great resource. Kahit kapag stuck ako sa DifJom na problem, minsan magta-type na ako sa YouTube ng tipong how to get principal direction of curvature. Mamaya magka-crash course ako ng yung topological defects. Ayun, marami din. Feeling ko mas maraming better na mag-i-explain sa YouTube niyan kaysa sa akin. Siyempre, given na yung magbasa, ang dami ding so may yung specific introduction ko sa liquid crystals na paper. Hindi ako kagad ng textbook. Sino ba naman mag-deep dive kagad sa textbook? Pero yung unang paper na nabasa ko was Introduction to Liquid Crystals by Denis Andrienko. 2018 review paper siya. Parang 30 pages lang yata siya. Pero ang dami niyang diniscuss doon na mga bagay. Pero maliban doon, YouTube. YouTube talaga. YouTube talaga. Number 1. Pwede ba TikTok? YouTube. So, okay, curious ako ngayon para sa mga estudyante. Kasi, alam mo, yung
tunneling, optics, ilang subjects na encounter sa basic physics na curriculum. Yung liquid crystals, di ko sure kung Parang yung never siya na, kung saan. Hindi. never mo siya ma-encounter. Never. Siguro baka na-mention in passing sa EM dahil sa dielectric constant. Kasi baka bagong field nga kasi, kaya talagang wala pa siya sa yung mga textbooks. Pero hindi rin siguro gaano natuturo sa undergrad kasi usually Walang fluids, liquid, Hindi, liquid, tas solid. Feeling ko mas madali siyang i-appreciate kasi nakikita natin yung applications niya sa cellphone pa lang natin or sa laptop pa lang natin yung mga LCD. Yep, kasi may gap din sa pagdi-discuss ng matter sa curriculum eh. Kasi yung solids, pati gas phases, ay napag-uusapan niya ng matindi. Oo. Kasi yung intermediate, yung walang hindi ganong napag-uusapan. Yung, di ba, parang ang pagturo ng phases of matter, solid, kaya niyang i-hold yung sarili niyang shape. Liquid follows the shape of a container. Tapos, gas, ano nga ba yung description sa gas? Shape ng container, negligible interactions between molecules. Pero paano pag, kunwari, yung palaging na-mention na example ng soft matter-ish or ng parang mixed phase, paano yung buhangin? Oo, talaga. Diba parang kaya niya, pina-follow niya din yung shape ng pina-follow niya yung shape ng container. At the same time, kaya din niya i-hold yung shape niya. Tapos nagpo-flow siya. Pero pag dinagdagan mo ng tubig, solid na siya. So ano siya? May gap feeling. Malaki yung gap actually. Dito lang din naman na-discover ang liquid crystals. Pero yung buhangin ba yung liquid crystal? Hindi. Example ba lang? Example ko lang ng soft matter. Hindi ko alam kung ano. Pero yun nga, yung isang goal ko, siguro sa future, goal ko, yung long-term goal ko. Kasi wala na nag-liquid crystal sa Pilipinas eh. Bumalik ang Pilipinas. Ikaw yung magiging magiging head. Kasi Step 1. In principle, parang kaya siyang gawin na theory eh. Hindi kailangan ng ganun kamahal na equipment. Siyempre, mas maganda kung kaya mong gumawa ng experiment. Pero hindi naman ako marunong mag-experiment din. Pero sa tingin ko talaga kahit anong theory naman in essence kaya natin gawin sa Pilipinas. Kailangan lang talaga ng may magtuturo. Tapos eventually may magkakaroon din naman ng mga estudyante na parang passion. Oo. Alam mo yun yung just have it there. Just build a church and everyone will go. Parang ganun. Parang ganun. Raise ko lang din na magaling din yung mga experimentalist natin sa Pilipinas. At yun lang. Despite the challenges. Daming challenge sa pag-experiment. Kaso magagaling at competitive ang mga experimentalist natin sa Pilipinas. So kayang-kaya din nila i-meet yung mga yan basta nasa kanila yung equipment to. Saka siguro din, baka good way. Ang kasi 'di ba, ang daming condensed matter experiments na kailangan extreme temperatures or extreme pressure. Ang liquid crystals, yung phase trends, yung kaninang video na pinakita ko, sa room temperature lang halos lahat yun. Nice. Yung topography, yung paggamit namin ng yung kung saan tinemplate yung liquid crystal, 3D printed lang din yung So in essence, kayang-kaya din dapat siyang gawin. Oo, kayang-kaya dapat gawin. Kailangan lang talaga merong magsa-start. Sige, so I think pwede na ata natin i-wrap up yung ating episode. So maraming salamat ulit, Jane, sa pagbahagi ng yung research tungkol sa soft matter physics at kung ano eventually yung magiging future nito sa Pilipinas. Ang exciting ng field. Mga gap na ganyan. And hopefully, magawa din natin yan sa Pilipinas. So yun lang para sa ating episode today at enjoy at paalam. See you. Bye-bye. Salamat.